Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are officially 8,538 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so malapit na po tayo sa 9,000 mark. Pag-usapan po natin today ay yung yung sa Pasig naman tayo, ay kahapon po nagka-programa tayo, ay actually matagal na po natin tong matagal na po natin tong tinatalakay, yung parang walang prioridad diyan sa Pasig City, nakita na po natin personal yung estado ng City Hall, Maayos po yung City Hall na yan nagkaroon po ng mga awards yan in the past, pero hindi po natin malaman bakit po hindi i-maintain, Hindi po yan inalagaan, tumutulo nga po yan dati, Ngayon, naisip ko na dahil doon, dahil po gawa ng kalaban ni Vico Sotto yan Eusebio. Lalo na nung tumakbo ng 2019 ay talagang nagprotesta si Eusebio, dahil daw may mga di umano pandaraya diyan sa Pasig City, kasi po inaano ni Vico Sotto transparency and good governance. Paano nagiging good governance ito? Gagastos ka na 9.6 billion, gigibain mo lahat, magiging complex. Hindi ko makuha yung logic, kahit po yung ibang mga politiko hindi rin makuha yung logic. Bakit ganon, tapos itong si Vico Sotto nagiging balat sibuyas, dahil parang tila bagang napikon siya dun sa negatibong news article, talagang may bloated price daw, sabi niya dapat daw kinunan siya ng statement. Itong mga periodiko na to, mga kinuha naman daw ang kanyang ang kanyang panig, kaya lang napaka-busy nila, yung 9.6 billion daw na proposed budget para sa bagong City Hall complex ay labis umano itong presyo, at ang 209,190 per square meter para sa 4.6 hektaryang lote ay patatayuan ay excessive, gayong maaari namang mapaliit pa ang halaga at ang matitipid ay magagamit pa sa ibang pangangailangan ng kanilang lungsod o sa pangangailangan ng kanilang constituents. Tama naman yun, kasi question po ng St. Gerard, Construction General Contractor and Development Corporation, President Curly Discaya, Ewan ko, hindi ko po to kilala to si Curly Discaya, Pero sa ganito mga sitwasyon na may question ang ginamit ang pagpapalabas na issue sa media outlet ay hindi dapat magpakita ng pagkapikot si Mayor Sotto o si Vico Sotto. Hindi rin marapat na namimili ng media personality na kanyang haharapin na kung hindi kakilala o hindi sikat na reporter ang maghahanap sa kanya ay pagtataguan at magdadahilan na busy. Ito nga may COVID daw siya nung di ba? Ayaw lang niya pala. Anyhow, that's besides the point. Kaya nga dapat nakapartner ng mayor ay ang kanyang 10 feet na bago pa lamang magsimula ng officer ay nagre-research na PIO ng mga balita o issue na naglalabasa sa mga dyaryo. PIO pala yun, o nabalita sa mga radyo o TV na isinusumbiti naman sa mayor para makagawa sila ng mga kasagutan o reaksyon kung kinakailangan, upang kung magdatingan ng mga reporter ay iaabot na lamang ng PIO press release o official statement patungkol sa issue kung hindi magkakaroon ng oras na humarap ang mayor dahil sa kaabalahan nito. Sobra kasing busy yata ito, ito naman sa media forum ng kapihan sa Metro East, kaagapay ang Pinoy Ako Advocacy Group ay naihayag ni dating Barangay Bambang Chairman J.R. Samson. Ito yata yung yung parang kalaban ni yung dating konsehal, J.R. Samson, na kung ang magiging mega project ay 9.6 billion bagong gusali ng kanilang City Hall ay dapat unahin umano ang tunay na pangangailangan ng Pasigueño. Yan ang sinasabi po natin, walang priority, hindi katulad ng mga dating administrasyon ng Pasig na ospital, meron naman, kaya lang kulang-kulang. Pag-aralan muna ang pag-iba sa City Hall at i-prioritize ang tunay na pangangailangan ng kanilang mga constituent, Actually, pwedeng ayusin Talagang we have nothing against the city government, but we need to prioritize first
the most needed by Pasigueños. Retrofitting of the old City Hall may be feasible, which may not cost such a huge amount compared with the 9.6 billion pesos. Hindi po ba kayo nalalaki sa 9.6 billion, Mayor Vico Soto? No? Kung pwedeng magtipid. Para naman may panggastos kayo diyan sa taunang pamaskong handog, no? At saka naman dapat po malinis ang Pasig, no? Dapat po yung mga prevention activities ng dating administrasyon ay naitutuloy nyo pa rin, no? So sabi nga ni Attorney Pasig dating konsehal Attorney Ian Sia, no? We are not opposing the new City Hall, but priorities should be considered first before such a new City Hall is constructed. There is nothing bad to take a second look for a second opinion if there is a good engineering study for the City Hall for the retrofitting at a cost such 1 billion pesos. It can result to saving of 8.6 billion pesos, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Pero anyhow, hanggang dito lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Mga Pasigueños, kayong bahala kay Mayor Vico Soto.